ka lang lagi ng program, baka sakaling may magbago. Ganda pala dito, ano? Oo nga eh. Thank you pala sa binigay mo. Hindi mo na ba kaya? Sa birthday ko Di man, hindi naman yan. Kailan ba yun, Tol? Sabado na yun, Tol. Sige, Tol, punta kami. Asahan ko yun, makakapunta kayo, Tol. Sige, Tol. Ano gusto nyo? Kain muna tayo. Tara, kain tayo. KKB tayo, Tol. Tara. Love comes when you least expect it. You are not looking for it, but it will come suddenly. You don't know if it's right next to you or in front of you. Nakalabas mo na natin yan. Umayos na kayo pa, dadating na sila, Binis. Sino yun? Bagong babae mo? First year dati in month. Kaya friend na lang sila kaya. Gusto magkaroon ng love of my life, naliligan pa ng prince eh. Baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Pucha, corny mo, pre. Baka sila na yan. Happy birthday. Salamat pasok kayo. Happy birthday. Happy birthday. Talagang chance sa inyo. Kaya sayang naman. Hindi ko nakikita yung sarili ko sa kanya. Kanya na hihinaya. Oops! Naniniwala ba kayo sa love at first sight? Parang ganun na ang nangyari sa dalawang bida. Dahil isang rhythm ang pinintig ng kanilang puso na makita ang isa't isa. Nax, apat pa talaga kayo. Ano to, blind date? Nahiya ka naman, di mo sila kilala. Baka si Gio ang mahiya. Di pa kilala pero makatitig, kala mo na love at first sight. Buka muna. Ayun o. Nax. Sige. Baka talaga pari to. Makalipas ang isang taon ay nagkamabutihan na ang dalawa. Panay ang dates nila dahil gusto palagi paramdam ni Gio kay Clea na mahal niya ito. Kahit na ilang araw nang pinabagabal ng mga hinala ang isipan ni Gio, ay hindi niya pa rin ito sinasabi kay Clea dahil sa takot na baka ang lahat ng hinala niya ay magkatotoo. Baka naman nagbibigay ng regalo ko na lang kasi parati. May ako sa ba? Wala. Just a gift. Gusto ko lang regaluhan. Thank you, love. Pero nang makita niya si Clea na bihis, ay nagdalawang isip siya kung susundin niya ba ang kanyang nobya. Ako na nga wishlist mo kapag pitol natin. Ha? Hindi ko naman kailangan ng regalo palagi. Mas gusto ko ako yung nagbibigay. Ayoko, dapat balance tayo. Ngayon na nga lang ka bumabawi sa mga regalo mo. Saan ka kumuha ng pera? Wala ka naman trabaho. Panalo ko lang yun, no? Tsaka sumali ako sa contest. Contest? Anong contest? Bakit di mo sinabi sa akin? Sana man lang masuportahan kita. Oh, inuman na naman. Lakas ang mga tikmura niya. Bakit Kelly? Wiki par. Baboy oh shit mo na. Dali lang naman par. Bakit ba kayo umiinom? May problema ba dito? Binabutis pa sa akin. Sira ulo ka talaga, pre.
Sama kasi kutob ko. Sus, kutob lang pala. Dami niyo talaga nilarasot para lang makainom eh, no? Tapos Clea daw bigla naging gift giver. Eh di bumasok lang naman sa magulang yun. Kasi fellow student, kaya di mapagsabay yung part-time job. Tsaka napapansin din ni Gio na panayalis nito si Clea, kaya hindi maiwasan mag-overthink. Oh, ano masama ron? Baka daw may sumusustento. Lalo mo naman ako pinag-overthink, pre. Ikaw talaga, Migs. Basta pag kinataban talaga si Migs sa toyan. Ganda pala dito, ano? Oo nga eh. Thank you pala sa binigay mo Leia, kamusta ka naman? Ganun pa rin ba yung pakiramdam mo? Oo, mas lumala pa nga kasi lately, nakakaramdam ako ng mas mabigat pa kaysa ng mga nakaraan. And mas bumaba yung weight ko. Ano ba yan? Basta umatin ka lang lagi ng program, baka sakaling may magbago, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Okay lang. Oo, talaga, kumain ka ba? Oo. Buong akala ni Gio ay isusurpresa na siya ng kanyang nobya. Pero inisip niya na lang na baka sa ibang araw siya sabihan. Pero dahil ayaw na mag-isip nito magdamag, ay nang makatulog si Clea, napagdesisyonan niyang siya ba mismo ang magkukumpirma. Kanina ko pa pagising, hindi ka natulog? Sila mo ba ako niloloko? Ano niloloko? Ano sinasabi mo? Yung contact mo. Binibenta mo ba yung katawan mo? Hindi, paano mo nalaman? Pinakalan mo pa nito? Mahalaga pa ba yan, Clea? Pero magpapaliwanag ako. Sige, paliwanag mo lahat. Sa tingin mo matatanggap ko pa ba yan? Kahit anong irason mo, nakakadiri pa din, Clea. Ginawa ko yun para sa'yo, para mabigay ko yung mga gusto mo. Ha? Hindi kita minahal para singling at hindi kita nireregaluhan para ibalik sa akin. Pero takot ako. Takot ako na baka isipin na pinagkarahan na kita. Kaya nag-review din ako na ibenta sa sarili ko para sabihin natin. Hindi ako makapaniwala. Hindi kasalanan ko rin dahil na-pressure kita. No, Gio. Hindi ko lang talaga alam yung gagawin ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sobrang sakit, Clea. Pero mahal na mahal kita. Gio, nangyayari. Ano? Sa kabila ng lahat ay nanatili si Gio sa tabi ni Clea. Kahit na alam niya sa ilang araw ay wala na ang babaeng mahal niya sa tabi niya. Kaya ginugol nilang dalawa ang oras nila para magsama. Ginawa nila ang mga bagay na hindi nila nagawa noon. Para sila bumalik sa pagkabata at nagduyan. Kahit na hinang-hina na si Clea, ay pinilit niya pa rin ang sakit para lang hindi masira ang araw nila.
Nung makauwi na silang dalawa, bigla na lang nag-iya si Clea na manood ng favorite movie niya. Sa ilang sandali ay nagsasuffer na si Clea sa sakit niya at kaunting minuto na lamang ay hindi niya nakakayan habang patuloy pa rin siyang nagpapanggap na wala siyang dinadanas sa sakit. Ang akala niya ay walang kaalam-alam si Gio, pero Hindi mo na ba kaya? Sige, pahinga ka. tahimik na umiyak si Gio dahil ayaw niyang magising si Clea kahit na alam niyang hindi ito magigising kahit umiyak siya ng malakas. Nang mapagtanto na nilang lahat na wala ng Clea sa araw-araw, nagigising sila at doon na sila bumigay at nagsisiiyakan. Naging matatag ang mga kaibigan ni Gio para suportahan siya dahil alam nila ito ang mas masasaktan dahil alam nila kung gaano kamahal ni Gio si Clea. Simula nung mawala si Clea ay araw-araw na pumupunta si Gio sa puntod niya para kwentuhan siya. Palagi siyang umiiyak sa tuwing mag-isa siya sa unit niya. Palagi siyang kumakain mag-isa dahil wala na ang babaeng mahal niya na tinanggap niya pa rin ang buo kahit na malaki ang pagkakamali ng ginawa nito. Simula nung mawala si Clea ay araw-araw nang pumupunta si Gio sa puntod niya para kwentuhan siya. Palagi siyang umiiyak sa tuwing mag-isa siya sa unit niya. Palagi siyang kumakain mag-isa dahil wala na ang babaeng mahal niya na tinanggap niya pa rin ng buo kahit na malaki ang pagkakamali na ginawa nito.